nabanggit po ninyo, kayo po ay professor sa College of Law. Para din po sa mga students of law, no, ho, sa mga hindi po nakakaalam, can you just tell us where in the Constitution that says the impeachment trial of the Vice President must be presided by the Senate President? It is necessarily implied in Article 11, Section 3, Paragraph 6. Supalpal dito si Ted Filon kay Atty. Torion, mga kadinatics. In-interview mo pa kasi. Tingnan mo anong nangyari. Panoorin natin mga kadinatics. But before that, okay? Pasahin na natin na mabilisan ang pahayag ni Atty. Edward Chico. Ayan. Sabi niya dito, sabi ni Sara, pag napatay siya, papatay niya din si BBM et al. At yung dalawa mga kadinatics, si Romualdez at si Lisa Marcos, di ba? Ngayon, naisip ko lang naman, ba't sila natakot? Di ba? Ipapapatay ba nila si Sara? Yan yun mga kadinatics ang argument dito. Kasi kung hindi naman, di ba? Ibig sabihin, safe sila. Ay, nako. Talagang nabulabog yung plano nila mga kadonatics. Mantakin nyo kung kahit anong mangyari kay Inday Sara Duterte, may mangyari sa kanila, ay talagang nabulabog sila. Yan kasi, di ba? Mag-threat pa kayo. Kaya sobrang safe ni Inday Sara Duterte ngayon mga kadonatics. Baka sinabihan na yan sa taas na wag galawin si Inday Sara Duterte kung yari tayo lahat. Safe as possible talaga to si Inday Sara mga kadonatics. But ito, kaya sa hearing mga kadonatics, 2 minutes lang out of 2 hours ang ipinakita nila na video kasi itong video natin panonoorin ngayon, okay? Ay ayaw nilang maipakita sa publiko. Bakit nasabi yun ni Inday Sara Duterte? Alright? Ito, panoorin lang natin mga kadonatics. Pero obviously, itong video na to, ipi-play pa rin to mga kadonatics ng defense team ni Inday Sara Duterte. Ito, panoorin lang natin na mabilisan. Ang ina ninyong lahat. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video. You sent me written instructions. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd! Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Putak na mo ka! Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na hindi niyo nga nilabas? Na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. See, look at that mga kadonatics. The way Inday Sara expresses her feelings here mga kadonatics. Tingnan nyo, kahit sino, alam nyo mga kadonatics na ay talagang seryoso at totoo yung mga pinagsasabi ni Inday Sara Duterte dito. Di ba? Hindi siya magagalit ng ganun mga kadonatics kung hindi totoo. Ngayon, set up pala yun. Yung ibinigay na envelope sa kanya mga kadonatics, set up pala yun for this case ngayon na siya yung pinagbintangan na ng bribe mga kadonatics si Inday Sara Duterte. Yung mga envelope na issue. Si Lisa Marcos talaga ang nag-send doon eh. Bongbong Marcos, presidente ka! May speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court Justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Namimigay ng pera na para bang kanya, Martin Romualdez, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Gium-um ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Wala ka ng pera. Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, media, tanggap ka sa Pogo. Inaalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiiwan ang Pogo mo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka sa National Treasury. Akin ito, akin ito. Babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. Tingina mo. Walang buboto sa'yo. Please lang. Wala. Hindi ka nga dumadaan
magkaroon ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. There is nothing in Correct. you except money. Yan lang, Martin. Harapin mo yung katotohanan. Walang walang boboto sa'yo. Senador man, Vice President man, walang boboto sa'yo. Alam na alam talaga ni Inday Sara Duterte na wala sa kanya yung talent, mga kadonatics, bilang senador, presidente, vice president, or anything higher than congressman, mga kadonatics. Ngayon nga, anong nangyari sa kanya? Out of the picture na siya, mga kadonatics. Masasampahan pa ng kaso. Nawala talaga yung imahinasyon nila, mga kadonatics, na magiging prime minister, may presidente, may prime minister at the same time. Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban eh. Palamang hindi na. Kasi magnanakaw ka. Ay nanalo siya sa Tacloban, mga kadonatics, kasi winalist niya yung mga kalaban niya. 4 sila, mga kadonatics, 5 sila ang tumakbo bilang congressman sa Tacloban. Pero ang nangyari, walis yung 4. Walang contest. So ang nangyari, automatic panalo siya, mga kadonatics. Automatic. Bakit ko nasabi automatic? Kahit iboto lang niya kasi yung sarili niya, panalo na siya. Ganyan ang ginawa ni Buaya. Hindi ka dumadaan sa audit. Milyon-milyon, buwan-buwan, certification lang ng congressman. Alam nyo, bakit alam ko? Kasi may MA din ako. Pero sa akin, nire-require ako ng resibo ng COA. Pero alam ko, certification lang ang kailangan. Pero nagko-comply ako. Bigay nyo lahat ng resibo. Wala akong corruption case. Sinasabi ninyo, nawawala ang pera dahil may notice of disallowance. Ano ba ibig sabihin ng notice of disallowance doon? Kulang yung mga papel ninyo. Kasalanan ko ba yan? Galing sa field ang papel. Hindi naman ako ang gumagawa ng papel eh. Walang nag-audit sa inyo. Sino ang nag-audit ng confidential funds ng Office of the President? Wala. Kaya whatever happens ay talagang ialis nila sa picture si Inday Sara Duterte. Ngayon nga lang, mga kadonatics, ay talagang gusto nila mapaalis talaga totally na si Inday Sara Duterte sa presidential race. Eto, Attorney Torion na interview ni Ted Filon. At noon, mga kadonatics, hangang-hanga ako kay Ted Filon. Ewan ko na lang, nag-iba yung ihip ng hangin, mga kadonatics. May pagka-neutrality pa yan siya noon eh. Ngayon, parang lahat ng mga against kay Inday Sara Duterte na in-interview nila, mga kadonatics, mas magaan yung loob nila. Ewan ko anong nangyari. Pag dito naman sa kabila, pag in-interview nila, ay talagang iba kung magtanong sila, mga kadonatics, Eto, sinupalpal. Panoorin lang natin. Nabanggit po ninyo, kayo po ay professor sa College of Law. Para din po sa mga students of law, sa mga hindi po nakakaalam, can you just tell us where in the Constitution that says the impeachment trial of the Vice President must be presided by the Senate President? It is necessarily implied in Article 11, Section 3, Paragraph 6. Necessarily implied, mga kadonatics. Ibig sabihin, wala kang magawa. Dapat i-imply talaga doon yan sa article na yan. Kasi nga, ito yung explanation ni Attorney The Torion. Constitution states that the Chief Justice presides when the President is on trial. Since there are other constitutional officers who are subject of impeachment, such as but not limited to the Vice President, members of the Constitutional Commission, the Ombudsman, then necessarily, by necessary implication, when the person who is not subject of the impeachment is the President, or like for example, the Vice President, then it should be the Senate President who should preside. And this can be gleaned from the records number 42, dated July 28 of 1986, during the deliberations between the former Chief Justice Davide and the chairman of that committee, who happened to be Christian Munsod. There was a clear, meron pong discussion po doon. At saka, maling-mali din po kasi yung proseso, sir. Nung Wait lang, mga kadonatics. Ang tanong, kung naintindihan ni Ted Filon, see? Necessarily imply talaga, mga kadonatics. The only case, sitwasyon kung saan ang magiging presiding officer ay ang Chief Justice. And aside from that, lahat ng mga impeachable
officers, kagaya ng Ombudsman, Vice President at iba pa, ang Senate President talaga ang mag-preside. Wala nang iba. Ay, ang hindi naintindihan ni Ted Filon, gusto niya word for word yung makikita mo mga kadonatics. Vice President in trial, dapat Senate President ang mag-preside. Gusto niyang ganun mga kadonatics. Talagang ewan ko sa'yo, Ted. June 3 of 2026, nung inamend nila yung Rule 2 of the rules of the Senate, wala pong quorum yung mga okay. senador. 12 Opo, lang opo. yung nag-attend doon. Tsaka wala ito na present one day in advance in Yes. violation also of Section 136 of Rule 51 of the Senate. Opo. Correct. At saka, it was also considered not at the time when it was an impeachment court, but only as an ordinary Senate in its legislative, performing its legislative function. So tatlong Okay. rason po ito, Opo. kaya kinwestiyon namin para matama. Alright, sige po. Yan nga po, no, by necessary implication ang sinasabi ni attorney po dito at yan po nga ang kanila pong legal argument dito na pending ngayon nga sa Supreme Court. Para lang ho natin maiklaro nga, para ho sa mga nakikinig ngayon sa atin, kung ano po ang inyong mga pinagbabasehan. Chia, go Oo. ahead. Yes po. At Wait lang mga kadonatics, talagang violation yung ginawa nila na gawing presiding officer si Senator Chis Escudero. Kasi one day before nila gawin yung amendment na yung mga kadonatics, pag appoint kay Chis Escudero, dapat na pag-usapan na nila mga kadonatics. 'Di ba? Pero that time is spontaneous talaga eh. Hindi nga alam ng minority na ganun pala yung gawin nila. Let's go on. Attorney, ang sabi rin po sa amin kahapon ni Attorney Tonggol, kung maglabas daw po ng desisyon ng Korte Suprema, magkakaroon ng botohan yung ating mga senador, ano, kung ipapatigil yung impeachment o hindi. Pero sa inyo pong palagay, Attorney, kung sakali lang po, though di natin alam ang magiging desisyon dito ng Korte, kung magbigay nga po at maglabas ng TRO o utos ang Korte na itigil muna itong hearing na nangyayari, matatapos na po ba yung inyong petisyon regarding the ongoing trial? Kumbaga, kung This is just an incident actually, Okay. an incident of the petition. I think the main kasi defective talaga, violation of due process. It will still continue after it is decided by the Supreme Court. Oo, it will still continue hanggang sa makapagdesisyon po ang Korte. Yes. Oo. There is a possibility na baka ang decision yan tapos na yung impeachment complaint. We recognize that. But then again, ito kasing nangyayari ngayon, additional violation na naman ito sa ating constitution. So we felt, kaming mga abogado na petitioner po dyan ay compelled to do it in order to set on record po, on public record that we did something. We tried to correct the constitutional aberration that is continually happening in our country today. What if it's the other way around, Attorney? Kung hindi po umayon yung desisyon ng Korte sa inyo pong kampo, ano pong next steps ninyo? Well, at the very least, we made it of record, our observation on the matter, and we have clear legal basis. At least na nagawa namin kung anong sa palagay namin ang Correct. Okay, Diba? so attorney, ang sabi po ni Attorney Michael Powa, sila dumidistansya dito po sa inyo pong kilos na ito. Kasi sa mga newspaper reports, mismo si VP ang kasama sa nagpetition. Can you just clarify please? Ito ho ba ay... Go ahead, Hindi sir. po yun kasi pag mag-file ka kasi ng motion, you have to include everyone. So kami kasi unang na-file nun, tapos sunod si VP ang nag-file, tapos may mga intervenor, so we have to include them. Kaya siguro yung ibang newspaper reports ay na-include si VP doon sa pag-file. Wala po, hindi kami nag-communicate about this. This is an independent move on the part of those lawyers who felt that there were massive violations when the impeachment complaints were filed in the House of Correct. Representatives, when it was considered by the Committee on Justice, when it was eventually passed to the main body of the House of Representatives. That's why we filed it. Opo. Wala po kaming communication or coordination with Attorney Powa on this. Opo, yan. Loud and clear. So, attorney, kumustahin ko lang po. Meron na ho bang balita doon sa inyong petisyon sa Supreme Court tungkol doon sa validity ng ICC arrest warrant laban sa inyong kliyenteng si Senator Bato?
it is pending our motion for reconsideration, which we filed 1 week after the Supreme Court decision on the matter. Yung order nila on our TRO, pending pa po yung aming motion for reconsideration. Meron pong we are awaiting a ruling from the Supreme Court on the matter. Okay, sige po. So sir, pasensya na po kasi ngayon ang dami hong nakikinig, nanonood sa atin na nagtatanong, meron ho ba kayong komunikasyon kay Senator Bato? Kasi ang tanong nila, siya ba daw ho ay sisipot sa impeachment trial? Well, wala kaming communication. I communicate through his staff and the members of his family, no? However, that option remains an option on the part of Senator Bato de la Rosa. Ang problema lang kasi may sword of Damocles, no? Na nakahang against him. And there were clear directives on the part of the Philippine government now that he will really be arrested, and that constitutes danger on his safety, on liberty, and even on his life, no? Kasi sigurado na baka yung gagawin nila, yung ginawa nila against kay Presidente Roddy Duterte ay gagawin din sa kanya. Kaya ganyan po ang sitwasyon natin ngayon. Opo, pero siya po naman ay nandidiyan lamang, no? Nandadiyan lang. He is just making himself unavailable because of the threats on his liberty. Opo, but we can presume na he's watching the proceedings. I'm very sure he is watching and he is monitoring kasi mahal na mahal niya yung kanyang bansa at gustong-gusto niya yung trabaho noong last Senate po, siya yung number 1 sa one of the top attendants sa Senado. Ito nga lang ngayon na nag-i-insist yung gobyerno na dadakpin siya. Siyempre, self-preservation ang first rule natin na ating kung ang at stake is liberty mo na, yung life mo na is at stake, then you have to make actions in order to preserve yourself. Opo, yung pong mga issues sa kanya mga barel, sino kanya abogado doon, yung pagsasaulin ho ng mga armas? Ako rin po. I am the one coordinating together with my associates, no. Coordinate kami yung opisina namin ni Attorney Jimmy Bondoc dito sa Manila at saka sa yung opisina ko sa Davao have been coordinating with the PNP in the deposit of the firearms. We do not necessarily concede that the order is valid, knowing that we have legal questions about it. But in order to play safe na lang para wala na yung mga search warrant, cause talaga ng anxiety sa members of the family. So we advise the family deposit for na lang natin yan, safekeeping. Opo. Para ma-prevent natin yung mga search warrants. And they followed us and that is why we have been depositing for safekeeping his firearms. Opo, lahat na ho ba na i-turn over po ninyo sa PNP for safekeeping? Hindi pa. We are still accounting and kung may makita na naman kami, we will be coordinating again with the PNP. Okay, sige po. So Attorney Torion, kapag po may mga balita po kami na dapat po ma-follow po sa inyo, muli ho kaming gagambala. Yes po. No problem po. Kung if my schedule would allow, welcome po, sir. Opo, salamat po na marami. Ang galing kasi sumagot ni Atty. Torion, mga kadanalis, kaya hindi makapag-argue itong si Ted Filon. But anyway, yun, di ba? Napatahimik, mga kadonatics, si Ted Filon dito. Thank you so much and God bless you, mga kadonatics. Ingat palagi at kita-kita tayo next video. Don't forget to like and subscribe. God bless you. Bye-bye.